Hello guys, so basketball update tayo. PBA, NBA at MPBL. So unahin natin yung NBA kung saan tabla na yung serye sa Game 4 kung saan itong OKC Thunder ay nanalo at naitabla yung serye laban dito sa home court team na Indiana Pacers 111 to 104. So sa mga tatlong quarters ay lamang dito yung Indiana, pero dito sa fourth quarter ay umabol yung OKC. So ang score sa fourth quarter, 17 sa Pacers, 31 sa OKC. So may get 14-point lead para mahabol dito ng Thunder dito sa fourth quarter at maiwasan yung posibleng 3-1 lead ng Pacers. So naudlot yung 3-1 lead ng Pacers at naitabla ng serye 2-2. So ang Game 5 sa NBA Finals babalik sa Thunder. So sino yung nanguna? Unahin natin sa Pacers kung saan 5 players ay nagdo-double double output, no? May get 10 points pataas, no? 20 points si Siakam, 18 points si Haliburton, 17 points si Obi Toppin. Tapos sa OKC Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, 35 points, 3 rebounds. Jalen Williams, 27 points, 7 rebounds, 3 assists. At Alex Caruso, 20 points, 3 rebounds. Tapos 14 points naman si Chet Holmgren, 15 rebounds at 1 assist. So yan yung NBA update, no? Yung laban, kailan yung laban nila? Yung laban nila sa June 17 sa Martes, 8:30 AM, kung saan yung Thunder ay babalik sa kanilang home court laban dito sa Pacers. So malalaman natin kung sino ang kukuha ng 3-2 sa NBA Finals. Tapos sa PBA naman, PBA, so ang laban bukas, may laban ba ngayon PBA? Tingnan natin bracket or elimination round. So ngayon bukas, no? Bukas 15. So Rain or Shine versus Barangay Nebra at SMB versus Northport, no? Maglalaban bukas. At ang labanan dito, lalo na sa San Miguel, Ginebra at Rain or Shine ay yung pwestuhan para sa quarterfinals. So itong 1 to 4 ay sila yung kukuha ng twice to beat, habang itong 5 to 8 ay yung twice to win in the quarterfinals. So eliminate na dito ang Phoenix, Northport, Blackwater at Terra Firma. So yung Terra Firma, di pa natin alam kung ito na ba yung last season nila sa PBA, kasi kapag nawala yung Terra Firma, no, ay papalitan sila ng kung matuloy yung kanilang acquisition dito sa Zamboanga Valientes. Kung Zamboanga Valientes ba yung ang papalit dito sa Terra Firma. So yan yung abangan natin next season. Question pa yung ito na ba yung last season ng PBA sa PBA itong Terra Firma Jeep. So malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Tapos ito na nga, pwestuhan. So kapag nanalo ang SMB laban sa Northport, tabla na sila with Index, Magnolia at ganun din yung Barangay Nebra kung manalo pa sila laban sa Rain or Shine. So pareho sila tatabla with 8-3. Tama ba? So 8-3. Kapag natalo yung San Miguel at Ginebra or Ginebra
mananalo at San Miguel matatalo. So, meron silang 7-4. Tapos, posible bang umakyat itong Converge? So, tingnan natin yung Converge. So, yung Converge, dahil tinalo nila yung SMB. Tapos, yung Ginebra naman, ay tinalo nila yung Converge. So, posible itong Converge ay papasok sa top 4, no? Pero kapag nanalo yung SMB at Ginebra, ay sila yung kukuha ng twice to beat advantage. Di pa natin alam kung ano yung posisyon nila, 1 to 4, no? So, yon. Tapos, rain or shine naman, kapag nanalo sila bukas laban sa Ginebra, so mag-end sila 7-4. Tapos, pwede ba silang no? Pwede ba silang may chance pa ang rain or shine sa twice to beat advantage. Ang gagawin lang nila ay matalo itong Ginebra. At ito namang Converge ay yung chance nila kailangan nilang matalo itong SMB, no? So, crucial yung laban bukas. Yung Converge at Rain or Shine may chance yan sa twice to beat. Depende yan sa kanilang mga laban, no? Sa Rain or Shine versus Ginebra at SMB versus Northport. So, halimbawa, pag nanalo ang Ginebra dito laban sa Rain or Shine, tapos Converge, San Miguel natalo sa Northport, mukhang Converge papasok sa top 4, no? Parang ganon. So, number 4. Mukhang number 4, no? Ang Converge. Pero kapag natalo yung Ginebra, pero nanalo yung San Miguel, papasok ang Converge. Tama ba? Sa twice to beat. So, baka number 3. Yung tama ba? Number 3. Mag-end. Number 4. Tama, number 4. Pero pag natalo yung SMB tsaka Ginebra bukas, papasok ang Converge at Rain or Shine. Yan siguro yung tingin ko dito. Kasi tinalo ng tinalo ng Converge yung San Miguel. So kung matalo rito yung San Miguel pati Ginebra, pasok ang Converge sa twice to beat. Ganon din yung Rain or Shine. So, yan yung abangan natin bukas, no? Sa PBA. Tapos, update naman dito kay Mikey Williams kung may chance ba siya makalaro dito sa Converge. Dahil matandaan niyo yung trade, no? Kung saan si Mikey napunta sa Converge kapalit ni Jordan Heading na nasa TNT. So, si Jordan Heading ay nakapaglaro na ngayon sa TNT. Kaso masama yung nila, no? Dito sa PBA Philippine Cup ay nasa 7th place yung sa team standings itong TNT. Medyo nangangapa pa ngayon yung TNT. 6-5 win-loss record. Number 7. So, posible makalaban nila sa playoffs. Medyo mahirap para sa TNT itong Magnolia. Kagabi, nanalo yung Magnolia laban sa TNT. So, medyo mahirap yung laban ng TNT. So, itong si Mikey Williams ay hindi pa nakapag-pirma dito sa Converge. So, bakit kaya, no? Basahin natin yung balita ng Spin PH in the back kay Homer Saison, yung Spin Zone. In a blockbuster trade that sent league wide tremors last May 28, the Converge Fiber Xers acquired Mikey Williams from TNT in exchange for Jordan Heading. So, yun yung sinabi ng mga fans na mukhang nabudol itong Converge at yung Converge ay napaniwala dito at mukhang dehado, no? Sa trade ng Mikey Williams at Jordan Heading.
mukhang lugi yung Converge kung hindi makalaro si Mikey Williams sa Converge. So, a two-time PBA champion and Finals MVP, two-time Finals MVP, needed a new team to call home after enduring a bitter 25 month. So, may 2 taon na hindi nakapaglaro si Mikey Williams sa PBA. So, medyo not contractual dispute ito. Wow. So, ang problema kasi ni Mikey Williams kasi malaki yung inihingi niya, no? Na sahod. Medyo yan yung problema ni Mikey Williams. So, ayon dito sa Spin PH, uh, he is asking for too much. So, gusto talaga ni Mikey Williams yung malaking sweldo, no? Na medyo hindi kaya ng TNT. Kaya, ayun, no? A separate source told Spin PH while throwing around the pricey sum of $30,000 a month. So, medyo malaki yung hinihingi niya. Yan yung problema ni Mikey Williams eh. So, yun, no? So, abangan natin, no? Kung may chance na ba ito, si Mikey Williams na makalaro dyan sa Converge. So, itong, kasi kapag naglaro siya sa Converge, matulungan niya yung kupunan, lalo na sa playoffs, no? So, tignan natin kung may chance pa ito si Mikey Williams makalaro sa playoffs. Sa MPBL naman, so ako medyo di ako nakapanood ng MPBL dahil busy tayo, pero nag-update naman din ako, no, about MPBL sa social media, sa mga nangyayari diyan. So kahapon nakapanood ako ng laban ng kasi sa FB merong live doon sa ano, no, FB live ng mga games sa MPBL kung saan napanood ko yung laban ng Batangas versus Cebu. Yung Cebu ay mukhang problemado dahil 6 na player ang naglaro sa laban nila kontra Batangas, at dahil doon ay medyo grabe, no, yung pagkatalo ng Cebu laban dito sa Batangas kasi 6 na players lang ang naglaro dyan sa Batangas. So basahin natin yung balita mula sa Cebu Daily News. Cebu City. So Rocky Alcoseba, son of the late basketball icon at politician na si Raul Yayoy Alcoseba, has voiced his frustration over the struggling campaign of the Cebu Classic in ongoing Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL. This came after Cebu absorbed a brutal 131-65 loss to the Batangas City. So grabe, no? Pagkatalo nila 131-65, no? Parang easy sa Batangas yung laban dito sa Cebu, no? Batangas City Tanduay Ram Masters on Thursday night. A lopsided result that not drew the ire of MPBL fans but also deeply disappointed Alcoseba. So maraming mga Cebu fans ang na-disappoint dito sa campaign ng Cebu. So ano kayang problema dito ng Cebu? So ang Cebu nasa 24th in the league sa team standings with 4-11 win-loss record and has lost 4 straight games. Ang pinaka-worst pa dito guys, yung team ay yung 6 na players lang, no? Ang naglaro diyan sa Cebu dahil sa mga issues, no? Mga internal issues. So dito so yan. Itong Cebu Classic parang parang bagong team yan sa MPBL. Kasi merong team sa MPBL noon, yung Cebu Sharks, no? At after that, nawala sila, yung Cebu nawala sa MPBL.
Tapos ngayong season ay bumalik naman itong Cebu, ibang Cebu, ang pangalan Cebu Classic. Tapos meron din silang mga sponsor, no? So kailangan talaga ng sponsor kasi hindi hindi makakasurvive ang team kapag walang sponsor. So ganun talaga. So medyo ang problema dito siguro yung yung sweldo, no? Maliit yung sweldo, medyo hindi maganda yung sistema ng koponan nila. So yan siguro yung problema dito, no? Kung bakit nagka-problema yung isang MPBL team kasi sinasabi ng mga ilang fans na mas malaki daw ang sweldo ng MPBL kaysa PBA. So medyo ito na yung problema. Sana maano yan, ma-resolve na yan, no? So yun. So yan yung basketball update, no, sa araw na ito. So abangan natin bukas PBA game, tapos Martes, no? Martes yung NBA game. So yan. Maraming salamat at kita-kits sa next video.